Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, October 21, 2024, meron po tayong update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kalimutan na mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa mga susunod po natin na update sa lagay po ng bagyo dito sa ating bansang Pilipinas. So mga kababayan, isa na pong ganap na tropical depression or bagyo. Ito nga pong minomonitor natin na low pressure area, no? At ito po tinatawag na natin ngayon na Bagyong Christine sa bansang Pilipinas sa loob po ng PAR. And as of now, ito po yung may lokasyon na ngayon at tinatahak po ang direction mga kaibigan ng southeastern Luzon po, no? At lokasyon po 1,265 kilometers. Ito po yung may lakas ng hangin ngayon na pumapalo na po mga kaibigan sa 55 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo up to 70 to 80 kilometers per hour. Depende pa po yan sa lakas niya mga kaibigan. Pwede pang lumakas yan sa paglipas po ng ilang mga oras lamang. At pa-northwestward po ang kilos sa bilis po na 30 kilometers per hour. So mga kaibigan, ngayon po ay binabalaan na at pinag-iingat na po mga kaibigan ang malaking parte po ng Northern Luzon mga kaibigan at Visayas area. Dahil kung makikita po ninyo, base po sa latest forecast track po ng Japan Meteorological Agency, posible po itong maglandfall, no, or mas lalo pang lalapit dito po sa Northern Luzon sa area po sa mga susunod po na araw. So inaasahan din itong lalakas at magiging isang tropical storm mga kaibigan or malakas na bagyo bukas po yan at lalo pa pong mas magiging severe tropical storm within the next 24 to 48 hours or sa araw po ng Miyerkules or Huwebes. Inaasahan din po itong magpapaulan sa malaking bahagi po ng bansa, especially po sa Luzon at sa Visayas area dahil po sa lawak ng kaulapan ng bagyo na ito na kanyang nasasako po mga kababayan. So ang sinasabi natin mga kababayan, medyo nakakabahala po. Ito po si Bagyong Christine at kung titignan nyo po sa ating weather forecast, may posibilidad po na maging isang category po ito bilang isang super typhoon dahil po sa lawak po ng kanyang nasasako. As of now, kung titignan po ninyo, no, malaking parte po ng Central Luzon, Visayas area ang nasasako po ng lakas ng trap ng kanyang hangin. Inaasahan natin mga kaibigan, within the next 24 to 48 hours ay mas malalakas pa po ito o mas mararamdaman na natin ang lakas nga po nitong si Bagyong Christine. Kaya naman po ngayon pa lamang binabalaan na po ang malaking parte po ng Metro Manila, Luzon, Visayas, kasama na rin ng Mindanao na maghanda po, no, sa banta nito nga pong si Bagyong Christine mga kaibigan. Magkagayon man ang forecast weather condition natin, apektado po ngayon ng bagyo nito nga pong si Tropical Depression Christine ang Zamboanga Peninsula, BARMM, Saxargen, Bicol Region, lalong-lalo na po yan, Northern Samar, Palawan, Aurora at Quezon. Asahan po natin ang maulap na kalangitan ngayong araw po ng Lunes. Pagdating po sa hapon at sa gabi naman, may mahina hanggang sa posibleng pabugso-bugsong malakas sa pag-ulan ang ating mararanasan dahil po sa Tropical Depression Christine po na ito mga kaibigan. So pinag-iingat po yung mababang lugar sa banta po ng mga pagbabaha at yung mga mountainous area, yung mga matataas na lugar sa banta naman po ng landslide. Sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa mga kaibigan, patuloy din tayong apektado ngayon nito nga pong trap ni Bagyong Christine mga kaibigan. Especially po ang Central Luzon at North Luzon mga kaibigan. Dahil dyan po malaki ang tsansa na maglandfall. Inaasahan po mga kaibigan, no, na pagdating ng hapon hanggang sa gabi, malakas at malawak ang pag-ulan ng ating mararanasan sa Metro Manila dahil po sa Bagyong Christine. At kung titignan nyo po sa ating weather track, no, almost 1 week po ito. Dadaan po ito, no, ng Central Luzon, Bicol Region mga kaibigan at posible pa ang pagdating ng next week or pagdating pa po ng Sabado ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Magkagayon man, hindi man itong direct na tamaan, no, ang ating landmass mga kaibigan, ay mararamdaman natin ang lakas po at hugupit ng hangin nga po nitong si Bagyong Christine mga kaibigan. So ngayon pa lamang po binabalaan na natin ang ating mga kababayan, especially po, no, yung mga malalapit po sa mga ilog, yung mga nakatira po sa mga matataas at mountainous
mountainous area. Mag-ingat po kayo dyan dahil hindi po natin masasabi mga kaibigan, hindi natin mape-predict kung gaano pa ang lakas o magiging pinsala po nitong si Bagyong Christine sa ating bansang Pilipinas. So ngayon pa lamang po sinasabihin ko na, number 1, manatili po tayong inform. Alamin natin ang lagay ng panahon. So mas maganda lagi kayo nakaantabay sa ating weather update para makapaghanda tayo sa anumang posibleng mangyari, no? Especially mga pagbabaha at mga landslide. Pangalawa po, i-secure po natin ang atin pong mga ari-arian, mga kagamitan. In case man po magkaroon ng mga pagbabaha, no, ay naiangat na natin sa matataas na lugar yung mga importanteng gamit natin. Ngayon pa lamang po mga kaibigan, mga kababayan ko, hindi po kayo tinatakot, bagkus pinapaalalahanan po kayo mga kaibigan. Pangatlo, mag-imbak po tayo ng supply ng ating pagkain. Kung ano lamang po yung kaya natin, no, nabilhin, bigas, mga delata, importante po yan. Once po na lumakas, no, itong si Bagyong Christine, hindi po tayo labas ng labas, no, at bili ng bili sa mga tindahan dahil delikado po maglalabas kapag mayroon pong ganitong klaseng bagyo na may potensyal bilang isang super typhoon. So pang-apat, lumikas po or mag-evacuate yung mga lugar po na nasa mga bahaing lugar mga kaibigan, especially yung mga malalapit po sa ilog at yung sa mga matataas na lugar, yung mga mountainous area, mga landslide prone area. Mag-ingat po kayo dyan, no, mag-evacuate, makipag-ugnayan sa mga LGU kung kinakailangan. So magkaroon po tayo ng constant communication plan kung ano ang dapat nating gagawin kapag merong ganitong banta nga po ng bagyo sa ating bansang Pilipinas. Manatili po tayo sa loob ng ating mga kabahayan kung wala naman tayong importanteng gagawin. Especially yung mga papasok sa trabaho sa hapon, no, yung mga papasok sa eskwela. Ngayon pa lamang po makipag-ugnayan na tayo sa ating mga LGU dahil nga po posibleng walang pasok sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Bicol Region dahil dyan po ang tumbok nito nga pong si Bagyong Christine mga kababayan. So mas maganda ngayon pa lamang chinecheck na natin, no, ang forecast sa ating LGU, yung mga update kung may pasok nga po ba o wala. So kung titignan po ninyo mga kaibigan, buong araw po ng Lunes, buong maghapon na ito ay posible tayong makaranas at makasaga po ng malakas at malawakang pag-uulan, no. Inaasahan din mga kaibigan within the next 24 to 48 hours ay mas malalaki pa o mas lalawak pa yung nasasako po nito nga pong si Bagyong Christine. Tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, dahil nga po amihan season, bibihira ang bagyo, pero once na may bagyong pumasok po, asahan natin na may potential ito bilang maging isang malakas na bagyo. So dahil nga po nililimitahan ng amihan ang mga bagyo, pero once na nakapasok naman ito, nagko-combine ito sa lakas ng hangin ng amihan, medyo malamig po ang ating pag-uulan na mararanasan, and hopefully po wala pong mga hailstorm o pag-ulan po ng mga yelo, tipak ng yelo, dahil alam naman natin, no, kapag malamig ang panahon, kasabay po niyan ang malakas o pag-uulan po ng yelo mga kaibigan kapag sinabayan po ng bagyo. Kung titignan nyo mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin na posibleng 1 hanggang 2 bagyo, no, ang pumasok ngayong buwan ng Oktubre. So ito na nga po yung nauna mga kaibigan, ibanta nga po ni Bagyong Christine. So maging alerto at maging handa po tayo sa mga posibilidad na mangyari mga kaibigan. Palagi tayong mag-antabayin. As of now, minomonitor natin dahil 55 kilometers per hour pa lamang ang kanyang lakas ng hangin, and within the next 12 hours ay posible po itong pumalo from 65 to 75 kilometers per hour, at maituturing na po natin ito bilang isang tropical storm, no, or malakas po na bagyo. And hopefully wag itong pumasok muna bilang isang severe typhoon dahil hindi tayo makakapaghanda. Mag-antabay din tayo dahil posible din po tayo magtaas, no, ng mga heavy rainfall warning o storm signal number 1, no, especially ang storm signal number 1 mga kaibigan, yung lakas ng hangin niya nasa 39 to 45 kilometers per hour na lakas ng hangin. So yung mga apektado po ng 35 to 45 kilometers per hour na lakas ng hangin, nakataas na po dyan ang storm signal number 1. So mga kababayan ko, yan lamang ang update natin sa lagay ng ating panahon. So manatili kayo, no, na nakaantabay at nakamonitor, nakabantay sa lagay ng ating panahon para inform at alam natin